Natanggap mo na ba iyong cash bonus? Lalo na papalipit na ang Pasko. At handa na ba iyong listahan para sa mga regalong bibilhin mo ngayon nagsisimula ng mga sale kung saan-saan? Pero bago yan, siguraduhin na malinaw sa iyo ang iyong karapatan bilang isang mamimili bago sumabak sa mga shopping spree upang maiwasan ang panluloko, panlilinlang, at mapangalid ng mga produkto na hindi ligtas gamitin. Ngayon, sa Batas Patas, kilalanin natin ang Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines at ang iba pang batas na nagbibigay ng proteksyon para sa bawat mamimili. Bagong araw na puno ng kaalaman tungkol sa batas. Ako si Sofia L. Calma at ang karapatan ng mga mamimili ang paksa natin ngayon. Narito kasama ko si Atty. Amara Daring Quintanilla at Atty. Gabriel Matajes. Magandang umaga, Atty. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Marami tayong mga batas tungkol sa proteksyon ng mga mamimili. Ngunit unahin natin ang batas na 7394. Bakit kailangan ito gawin? Ano ang layunin nitong batas na ito? Layunin nito ay protektahan ang publiko mula sa mga mapaninlang at mapanakit na paraan ng pagbebenta na ginagamit ng mga nagtitinda. Mahalaga rin itong proteksyon mula sa panganib, sa kalusugan, at kung ang mga biniling produkto ay may depekto. Magkakaroon ng kaalaman ang mga mamimili kung ano ba dapat ang gawin at paano humingi ng kapalit o refund. Kung sa gayon, ano naman ang mga pangunahing karapatan ng mga mamimili batay sa mga batas na ito? Pagdating naman sa pangunahing karapatan, lahat tayo ay may karapatang maka-access sa mga pangunahing pangangailangan. May karapatan ng mga mamimili na pumili at bumili ng abot-kayang produkto na may kalidad at matibay. Pina-prioritize nito ang mga pangunahing pangangailangan kaysa sa mga luho. Meron din tayong karapatan sa kaligtasan. Protektado ang bawat mamimili laban sa anumang uri ng produktong makakapahamak sa ating kalusugan o buhay. Bago ilabas ang kanilang mga produkto, kailangan itong subukan upang maisiguro ang kaligtasan ng bawat mamimili. Mayroon din tayong karapatan sa impormasyon. Mga impormasyon na dapat nating malaman tungkol sa ating bibilhing produkto. Kung bakit natin ito binibili, at iba pang impormasyon na dapat nating malaman tungkol sa ating binibiling produkto. Nararapat lamang na maglagay ng label ang mga manufacturer kung paano ito gamitin at mga babala tungkol sa produktong kanilang ibinebenta. Kaya mga mamimili, mayroon tayong mga karapatan sa ilalim ng mga batas na ito. Ano naman kaya ang dapat na parusa sa mga nagbebenta? At ano ang dapat gawin ng mga mamimili kapag sila ay nakakaranas ng ganitong problema? Iyan ay matutunghayan natin sa pagbabalik ng Batas Patas. Mahilig ba kayo sa online shopping at nakatanggap ng sirang produkto na ayaw palitan o i-refund ng seller dahil walang unboxing video? Ayon sa batas, ito ay pinagbabawalan ng DTI. Mula sa Green Meadows, nag-uulat si Clifford Jefferson Tortosa. Live. Clifford? Dahil sa pananabik na buksan ng kanyang bagong dating na package, hindi na napag-video ng estudyanteng si J.K. Montaño ang pagbubukas ng produkto. Pagbukas niya sa kanyang item, sira na agad ang kanyang produkto. Sinubukan niyang kontakin at pakiusapan ang nagbenta, ngunit tumanggi ito at humingi ng unboxing video bilang ebidensya. Ano mo ganda sir? Contact na akong seller ba? Ano ko nga, pwede ba na ako ilista na akong palit kay guba siya pag-abot sa kuha. Yan na nga siya video proof. Yan na po ko siya nga, wala na ako na videohan kaya ako nang nalabay, hindi na mo siya magamit. Dahil walang video evidence, tumanggi ang nagbenta na palitan ang nasirang item. Ayon kay Montaño, ang no video no refund na patakaran ng ilang nagtitinda ay wala siyang magawa. May ilang mamimili na pumapabor sa no video no refund policy. Pabor man o hindi, sinabi ng DTI na ipinagbabawal ito sa ilalim ng Consumer Act. Nakasaad na may karapatan ang mga mamimili na palitan, i-refund o ipaayos ang nasirang produktong natanggap o nabili. Hindi kinakailangan ng unboxing video, basta may ebidensya na sira ang produkto, sapat na ito. Walang pagkakaiba mga ito sa nakikita natin online na expectation versus reality, na kung saan ay parehong uri ng panlilinlang.
Maaari silang magbenta ng isang produkto online, ngunit iba ang produktong dumating. Kaya ito ay labag pa rin sa Consumer Act na may multang 300,000 piso. Ayon sa DTI, kapag nakatanggap kayo ng sira o depektibong produkto, maghain agad ng reklamo. I-email agad sa consumercare@dti.gov.ph.